Kahit na sumagot ay lalo siyang nagsumiksik dito. Maayos rin ito. Let me check my phone and... Napapalatak ito ng itaas ang cellphone. Kanina pa nga pala drained ang battery nito. Drain na rin yung kani-kanina lang na ginamit ko. Ikaw, nasa iyo ba ang cellphone mo? We need to call for help. Sandaling nagdalawang isip pa si Aryan. Kahit masama na ang pakiramdam niya. Kung matrap man sila sa elevator na ganoon ang sitwasyon nila, ayos lang sa kanila kahit magtagal pa sila. Nagugustuhan niya ang damdamin na ibinibigay sa kanya ni Vladimir ngayon. Gusto niya na magkalapit sila. Maaring noon ay hindi man niya naipapakita o nasasabi at naaamin man lang sa kanyang sarili, pero gusto rin naman niya na nasa tabi niya si Vladimir. Mas lalo niyang napatunayan iyon noong nagkalayo sila at ngayon na rin na bumalik na ito sa piling niya. Hinahanap-hanap niya si Vladimir at ang damdamin na ipinaparamdam nito sa kanya. Ngunit nanaig kay Aryan ang praktikal na pag-iisip. Kinuha niya ang cellphone pero mukhang mas nakiayon iyon sa kagustuhan ng puso niya. Drained din ang battery noon. Damn it! Mahinang mura ni Vladimir. Bakit ngayon pa? Hinayaan lang ni Aryan si Vladimir sa pagrereklamo nito. Positibo naman siya na makakaalis din sila agad doon. After all, exclusive yung elevator iyon patungo sa penthouse. Hindi hahayaan ng management na pumalya ng matagal ang madalas na ginagamit ng mga executives. You're trembling. Naramdaman niya ang kaba ni Vladimir nang maramdaman rin ito ang nararamdaman niya dahil sa pagsusumiksik niya rito. I'm just tired. That's why. Naramdaman niya na nagtagis ang bagang ni Vladimir. Ilang oras ka na ba nag-aantay sa penthouse? Hindi na importante iyon. Answer me. May pagbabanta sa boses nito. More than 5 hours, I think. I came straight from the airport. What? Hindi mo dapat ginawa iyon. Ano pa nangyari? Did you have jet lag? Kumain ka ba? That's a silly act to do. I want to be with you, Vladimir. Hindi na importante kung gutom, pagod o jet lag man ako. Wala ang lahat ng paghihirap na iyon kapalit ng ginawa ko sa iyo. Ara. Humina ang boses ni Vladimir. Napangiti si Aryan sa kabila ng sama ng pakiramdam. And all the efforts, it's paid off. Just by hearing my nickname again from you. Unti-unti nang nanlambot ang pakiramdam ni Aryan, kaya hindi na niya narinig pa ang sinabi ni Vladimir. Pero kung ano man iyon, umaasa siya na maging maganda naman iyon. At kung ano rin na mangyari sa kanya pagkatapos nito, umaasa din siya na sana ay nasa tabi niya pa rin si Vladimir, na hindi na ito aalis muli o tatanggihan siya. Hindi na ito magtataas ng boses o magagalit sa kanya. Ayaw niya ng ganoon. Kinakain na siya ng masamang pakiramdam kapag naalala niya kung gaano niya kalaki at katinding nasaktan nito. Gusto niyang ibalik ang dati. Gusto niyang makasama si Vladimir. Masaya siya kapag kasama ito na napagtanto niya lamang nang malaman niya nang mawala na ito sa piling niya. Bata pa lang si Aryan ay ramdam na niya na may problema siya sa pamilya niya. Mahigpit ang mga magulang niya. Na hindi siya nagkaroon ng normal na kabataan dahil hindi nito gusto na makipaglaro sa ibang mga kapitbahay nila o kaya sa ibang lugar. Kung gusto niya makipaglaro, kailangan ang mga ito pa ang pumunta sa bahay nila para makapaglaro sila. Dahil doon, lumaki siya na mahiyain. Hindi siya marunong makipagkaibigan dahil madalas ay ikinukulong lang siya ng mga magulang sa bahay. Natatakot kasi ang mga ito na may mangyaring masama sa kanila. Dahil sa katayuan ng pamilya nila. Mayaman sila at prone sa mga kidnappers ang mga kagaya niya. Bata hanggang magdalaga siya ay may nakatalagang bodyguard sa kanya. Hindi siya papapalapit ng basta-basta sa iba. Dahil na rin inire-report ng bodyguard niya sa mga magulang ang kung sino man na nilalapitan niya. Hindi naman niya gusto ng ganoong klase. 17 taong gulang siya nang malaman niyang ipinagkasundo siya sa anak ng kaibigan ng magulang niya na si Vladimir. Kung may masasabi man siyang kaibigan, ang lalaki lamang iyon. Kaya lang kapag nakakasama niya ito ay tila nahihiya at naiilang siya. Lalaki kasi ito at para bang nakakailang na magsasama siya sa isang kagaya nito. Kahit na ba magkasundo ang dalawang pamilya nila. Kahit palagi din siya nitong dinadalaw sa bahay at maayos naman si Vladimir ay hindi niya maiwasan
na maramdaman iyon. Likas na siguro sa kanya ang pagiging mahiyain. Pero kahit ganoon, pinipilit naman niya na pakasamahan talaga ito. Alam din niya na makabubuti rin ito sa kanya, kaya pumayag siya na magpakasal rito. Naiintindihan din naman niya na kailangan gawin iyon ng mga magulang para maisalba ang negosyo nila na muntik ng malugi noon. Naiintindihan din naman niya ang paghihigpit ng mga magulang ay para sa ikabubuti din niya. Tinanggap ni Aryan ang tadhana niya, kahit alam niyang tila may kulang sa nararamdaman niya kay Vladimir. Hindi na niya inisip iyon hanggang sa makilala niya sa personal si Jae-jin. She was starstruck by him. Lalo pa siyang nagulat nang malaman na may interes ito sa kanya. Hindi niya inaasahan iyon. Nang tinanong siya nito kung pwede ba raw siyang ligawan, ay lalo lang siyang nagulat at nagulo din at the same time. Ipinagkasundo na siya kay Vladimir. Konti panahon na lang din ay ikakasal na sila. Dapat ay hindi na niya inaasikaso si Jae-jin at kakaibang nararamdaman niya nang malaman niya na may gusto ito sa kanya. Pero dahil gusto din naman niyang i-discover kung ano ang damdamin na iyon, pinagbigyan niya ang sarili niya. Niyaya siya ni Jae-jin sa isa sa mga concerts nito. VIP ang ibinigay na ticket sa kanya. Pumayag siya. Yun ang unang beses na nakanood siya ng concert nito kahit na ba dati pa naman ay crush niya na ito. Dahil na rin alam niyang pagbabawalan siya ng mga magulang niya. Hindi gusto ng mga magulang niya ang rockstar. Ayaw ng mga magulang niya na nakikinig siya sa mga musika na tinutugtog nito. Pero sa kabutihang palad, out of the country ang mga magulang niya ng mismong araw ng concert. Isama pa na simula nang nagagawa niya magtrabaho ay lumuwag na ang mga ito sa kanya. Tinanggal na nito ang bodyguard niya kaya wala nang magsusumbong sa mga ginagawa niya. Hindi inaasahan ni Aryan nang dalhin siya ni Jae-jin sa mismong stage. Isinayaw din siya nito roon na parabang napaka-special niya. She felt very flattered. Kinantahan din siya ng lalaki. Sa unang pagkakataon sa buhay ni Aryan, naramdaman niya na tila tumigil ang mundo. Lumakas din ang tibok ng puso niya. Lalo siyang nagulo sa pangyayari. Gusto niya si Vladimir. Ilang beses na naman niyang sinasabi iyon sa sarili niya pero hindi ba't kailanman hindi niya masabi na mahal niya ito? Kahit na ilang beses na itong nagsasabi sa kanya na mahal siya nito, hindi niya magawang ibalik din iyon dito. Napagtanto ni Arya na baka kaya ganoon ay hindi si Vladimir ang nakatakda sa kanya. Maaring itinakda ang pagpapakasal sa kanila pero hindi niya ito mahal. Kaya ba niyang mabuhay ng ganoon? Masaya man at gusto rin niya si Vladimir, hindi naman niya nararamdaman rito ang nararamdaman niya para kay Jae-jin. Mahal niya si Jae-jin. Hindi lalakas ng ganoon ang tibok ng puso niya kung hindi matindi ang nararamdaman niya. Gusto lang niya si Vladimir. Malaki ang pagkakaiba noon. Naging mailap ang kalayaan sa buhay ni Aryan. Pero sa unang pagkakataon, binago niya ang nakatakda. Kahit alam niya na marami ang masasaktan, mas pinanaig niya ang pag-ibig. Ipinaglaban niya si Jae-jin. 2 linggo na ang nakalipas nang makipaghiwalay si Aryan kay Vladimir. Naging malaking gulo iyon, lalo na nang malaman iyon ng pamilya niya. Naging mahirap para kay Aryan ang desisyon pero ayaw na niyang maging mahina pa kagaya ng dati. Masaya man siya nakasama si Vladimir pero alam niya na may kulang pa. Isang panghabang buhay na commitment ang kasal. Kung pakakasalan niya ito pero hindi naman niya masasabi na mahal niya ito, hindi ba at malaking kalokohan lang iyon? Pero wala na rin namang nagawa si Vladimir. Ang mga magulang nito at magulang niya sa desisyon niya. Pumayag ang mga ito na makipagkala siya kay Vladimir nang makita kung gaano siya ka-persistent. Ipinakita din niya sa mga ito ang sakit na nararamdaman niya dahil sa ginawa ng mga ito sa buhay niya. Naging mabait na anak ako sa inyo. Inintindi ko kayo. Sana naman ay pagbigyan niyo ako sa pagkakataong ito. Umiiyak na wika niya sa mga magulang noon. Naging matagumpay man sa pangungumbinsi sa kabila ng kaguluhan. Hindi nakaramdam ng saya si Aryan. Nang malaya na siyang magkaroon ng relasyon kay Jae-jin. Oo, gusto niya ito. Mahal niya ito. Kakaiba ang saya na makasama niya ito. Proud din siya sa sarili dahil nagawa niyang ipaglaban ang pag-iibigan niya. Pero
Kapag kasama niya si Jejin, nakokonsensya siya. Naalala niya si Vladimir. Alam niya na matinding sinaktan niya ito. Tama ba talaga ang ginawa niya? Ilang beses na tinanong ni Aryan iyon sa sarili niya. Nagulo na naman siya. Ginulo talaga ng pagdating ni Jejin ang buhay niya. Mahal niya ito pero nakikita rin naman niya ang mga kamalian. Masyado siyang nakonsensya sa ginawa niya kay Vladimir. I think I love you, Jejin. It's just that I feel so guilty for breaking up with Vladimir. Sagot niya kay Jejin nang magtaka ito sa mga pananahimik niya. Ang akala nito ay nanlalamig siya rito, lalo na nang halikan siya nito at hindi niya magawang tugunan iyon. Iniisip niya na maaaring kaya nagiging ganoon siya sa relasyon nila ay dahil na rin sa nakokonsensya siya sa ginawa niya kay Vladimir. Mahal siya nito. Umasa ito ng malaki na sa huli ay sila magkakatuluyan. So what do you want to do then? This relationship is not right. Naglihis siya ng tingin mula sa nobyo. But you love me. It should be right. I hurt Vladimir. I feel so guilty. If this is love, why would I be guilty? Why am I not that happy? I'm so sorry, Jejin. Pinuntahan niya si Vladimir pagkatapos ng pakikipaghiwalay niya kay Jejin. Masaya naman siya na makasama ang minamahal pero tila may hinahanap siya. Hindi kasi siya mapakali. Kung yun ba ay ang konsensya niya na sinaktan si Vladimir ay hindi rin niya magawang maipaliwanag. Pakiramdam niya ay naging impulsive siya sa piniling desisyon. Nagpunta siya sa condominium unit ni Vladimir sa pagbabakasakali na makikita niya ito roon. Sinubukan niyang tawagan ito pero hindi nito sinasagot ang phone. Nakita naman niya si Vladimir doon pero hindi ito nag-iisa. May sarili siyang susi ng unit nito na nakalimutan niyang ibigay rito nang maghiwalay sila. Kaya naging madali sa kanya ang pagpasok. Alam niya na hindi dapat niya ginawa na basta-basta iyon pero masyado na siyang nagulo ng mga damdamin niya na hindi na rin niya magawang mag-isip ng matino. At nang makita si Vladimir at ang babaeng kasama nito sa kama ay lalong nagpagulo ng isip ni Aryan. Hindi niya mahal si Vladimir, diba? Pero bakit ang makitang may kasamang bagong babae ito ay nasaktan siya? Nasasaktan din siya sa kaalaman na nasasaktan niya ito. Hindi man ganoon katindi ang damdamin na naibibigay nito sa kanya. Hindi kagaya ng kay Jejin. Pero pakiramdam niya ay mas mahalaga pa ito kaysa kay Jejin. Ganoon nga ba talaga ang hindi mahal? Tulog si Vladimir at ang babaeng kasama nito sa kama. Pero alam niya, base na rin sa itsura ng mga ito, kung ano ang ginawa ng mga ito. Mukhang mabilis lang siyang napalitan ng dating fiancé sa ibang babae. Ganoon na ba talaga ang mahal na mahal siya? Humahanap ka agad ng kapalit niya? Nasaktan siya sa nakita pero siya din naman ang nagbigay ng permiso kay Vladimir na gawin iyon. For the pain, she deserved it. Maagang gumising si Aryan kinabukasan. Sa kabila ng pagkawala niya ng malay kahapon sa elevator, ay mabilis din naman siyang na-discharge sa ospital. Naging maayos din ang pakiramdam niya nang magawa niyang makapagpahinga at kumain. Nakauwi at nakapagpahinga din siya ng mas maayos sa unit ni Vladimir pagkatapos. Napagpasyahan ni Aryan na ipagluto si Vladimir ng almusal. Maayos na ang pakiramdam niya kaya naging madali lang naman iyon sa kanya. Saktong paggising ni Vladimir, tapos na ang preparasyon niya sa almusal. Inaasahan niya na matutuwa ito sa ginawa niya pero nakita agad niya ang galit sa mukha nito nang makita siya. Good morning. Bati pa rin niya sa masamang templada ng mukha nito. Hindi mo dapat ginawa ito, Aryan. Kagagaling mo lang na ospital kahapon. Napakagatlabi siya. Pero maayos na naman ako ngayon. Still, hindi ko nagustuhan na ginawa mo ito. Nilapitan siya ni Vladimir. Sinalat-salat nito ang leeg niya sa kahinawakan ang kanyang pisngi. Bumalik ka na sa kama. Umiling si Aryan. Gusto kong pagsilbihan. You can serve me when I know you are really alright. Maayos na ako. Nakarecover na ako sa nangyari kahapon. Pero tama ka nga. Siguro hindi pa ako maayos. Hindi nga ako magiging lubos na maayos kung ganyan ka na sinisigawan mo ko. Vladimir was caught off guard. Bahagya din na namutla. Well, bumuntong hininga ito. I'm sorry. Ngumiti si Aryan.
It's okay. Just don't be grumpy now, okay? Kumain ka na. Gusto ko makitang kinakain mo ang niluto ko. Gusto ko na pagsilbihan ka. Nagrabyado na kita kahapon. Wala iyon. Ginusto ko iyon, okay? Huwag kang mag-guilty. Bumuntong hininga si Vladimir. I'm sorry. I'm really sorry for all the lies I weaved. Tama ka. Nakalib naman talaga ako sa opisina. Hindi ganoon ka-importante ang mga nakukuha kong tawag. I just wanted to be away from you. Hindi ko gusto na pagigantihan ka pero ginawa ko dahil gusto ko rin na maranasan mo ang sakit na ginawa mo sa akin noon. It's a foolish thing to do, right? But I feel like I can't think straight and right whenever you are around. Masyado mong ginugulo ang mga damdamin ko, Aryan. Nahirapan akong i-handle iyon na pakaramdam ko. Puro kapalpakan ang mga nagiging desisyon ko. Sa halip na ayusin ang mga problema, mas pinili ko na iwasan iyon. And yesterday, I paid all the prices. I got really worried about you. Hinawakan niya ang pisngi nito. Kaya ka naging grumpy ngayon. Naiintindihan ko. Pakiramdam ko ay ang sama ko. Dapat akong bumabawi sa iyo pagkatapos ikaw pa itong... Bumuntong hininga sa Vladimir. Okay lang yun. Huwag mo nang alalahanin iyon. I'm fine. I'll be more than fine, too, if you'll just appreciate what I do for you. Hayaan mo kong bumawi sa'yo. Tinignan ni Vladimir ang mga pagkaing inihanda. Okay, let's eat. Kumain nga sila ng almusal. Nag-iba na ang templada ni Vladimir habang kumakain. Ngumingiti na ito at mukhang nagustuhan din ito ang niluto niya rito. Umasa si Aryan na iyon na ang magiging bagong simula sa pagitan nilang dalawa na mag-asawa. Pero pagkatapos kumain ay nagpaalam si Vladimir na maliligo. Ang akala niya ay parte lang iyon ng daily routine ng asawa pero nagulat siya na pagkalabas nito ng kwarto ay nakasuot ito ng long sleeve na polo. Hawak-hawak din ito sa isang kamay ang coat na pampatong doon. Lumabi siya. Inamin mo na sa akin na nakalib ka sa opisina. Apologetic na ngumiti ito. But things happen. That is hard to handle. Nagkaroon ng isang emergency sa isa sa mga manufacturing company namin sa Batangas. Dahil ako lang maaaring makapunta sa amin tatlo, nina Philip at Adam, na hands-on sa SAC. I need to go. This is very important, Aryan. But... Naputol ang pagsasalita ni Aryan nang lapitan siya ni Vladimir. Hinalikan din siya nito sa kanyang noon na madalas na ginagawa nito sa kanya. Namiss niya ng gusto iyon na pakaramdam niya ay may gumapang na mainit na bagay sa katawan niya sa ginawa nito. I'll make it up to you after this. Promise? Naninigurado na wika ni Aryan. Pero hindi pa man sumasagot si Vladimir ay nag-hold on na siya doon. Ngumiti si Vladimir. Promise. How? I'll take you out later. Nasabik sa Aryan. Where? How does Paris sounds for you? Ang buong akala ni Aryan ay makakatulong sa kanilang dalawa ni Vladimir ang pagpunta sa Paris. Matinding nasabik pa naman siya nang sabihin nito na doon siya nito dadalhin. Masaya na siya kung gumala lang sila sa mall, park o manood ng sine ng araw na sinabi sa kanya ni Vladimir na ilalabas siya nito. Ni sa hinagap ay hindi niya naisip na dadalhin siya nito sa Paris. Inisip ni Aryan na bumabawi lang talaga sa kanya si Vladimir dahil napagpasyahan nitong hindi ituloy ang kanilang honeymoon sa naturang lugar. Ngayon ay itutuloy na nito iyon. Umaasa siya na ganoon ang sitwasyon pero nasayang lang ang lahat ng kasabikan niya. Hindi ang na-delay nilang honeymoon ang ipinunta nila sa Paris, kung hindi ang kasal ng kaibigan ni Vladimir na si Adam. Masaya naman si Aryan sa nangyari. Minsan na niyang nakilala ang mga naging kaibigan ni Vladimir nang pumunta ang mga ito sa Korea. Naipakilala siya ni Vladimir sa mga ito pero sandali lang iyon. Ngunit kahit sandali lang iyon ay tila kilalang kilala na rin niya ang mga ito dahil palaging bukang bibig ni Vladimir ang mga kaibigan. They were the best of friends. Nagustuhan niya na nakabonding niya ang mga kaibigan ni Vladimir. Mabait ang mga ito sa kanya. Nakilala din niya ang kanya-kanyang partners na mga ito na nakasundo din naman niya. Masasabi niyang nagkaroon siya ng good time kasama ang mga ito at pati na rin ang panunood ng kasal ng kaibigan nitong si Adam. It was a very beautiful wedding.
Pero hindi maiwasan na mainis ni Aryan na hindi naman pala talaga honeymoon ang ipinunta nila roon, kung hindi ang umattend lang ng kasal. We're leaving later. Gustong magreklamo ni Aryan dahil na rin sa inis sa kanyang nagkamaling akala, pero mas ginusto na lang niyang manahimik. Umasa na naman siya, kaya ayun, nasaktan siya. Hindi ang paglilibot sa Paris ang ipinunta nila sa lugar. Nag-empake pa naman siya ng maraming damit dahil inakala niya na magtatagal siya roon. Pero hindi naman pala. Nasasaktan siya pero minabuti na lang niya na huwag nang magsalita dahil ayaw na rin naman niyang makipagtalo kay Vladimir. Nawawala na siya ng pag-asa sa relasyon nila ni Vladimir. Alam niyang mali dahil kukunti pa lang naman ang ginagawa niyang efforts dito, pero dahil kahit sinasabi naman ito sa kanya na maayos ang lahat, pero hindi naman ito pinaninindigan iyon. Nahihirapan na siya, nasasaktan na siya. Pero may ilang oras pa naman tayo para manatili dito sa Paris. Gusto mo ba munang gumala tayo? Sandaling nagdalawang isip si Aryan. Yun ang gusto niya, diba? Ang libutin ng City of Lovers kasama si Vladimir. Pero ayaw na din naman niyang umasa na magiging kagaya ng mga lovers doon ay magiging sweet din ito sa kanya. Parang timpla kasi ng tubig ang ugali nito. Minsan ay hot at madalas ay cold. Nahihirapan siyang pakisamahan ito. Hindi kaya mabitin tayo? Yun na nga din ang naiisip ko. Isama pa na may kailangan din akong gawin sa computer ngayon tungkol sa nangyaring emergency sa manufacturing company sa Batangas. Tumango siya. Magpapahinga na lang siguro ako. Sinubukang takasan ni Aryan ang realidad sa pamamagitan ng pagtulog. Nang lumipad din sila paalis ng Paris ay ganoon ang ginawa niya. Komportable naman siya sa eroplano dahil sarili iyon ni Vladimir. Mabilis lang siyang nakatulog. Si Vladimir naman ay abala pa rin sa laptop nito dahil na rin sa trabaho. Nagising si Ariana. Naramdaman niya si Vladimir sa kanyang tabi. Nakahilig siya sa matipunong dibdib nito at nakapalibot naman sa kanya ang mga kamay ni Vladimir. He was cuddling her. Itinaas ni Ariana ang mukha rito. Nakita niya kagaya niya ay tulog din ito. Lalong nagulo ang isip ni Aryan. Nagpaparamdam na naman sa kanya si Vladimir pero kani-kanina lang ay binabaliwala siya nito. Na-appreciate naman niya ang pagdala nito sa kanya sa Paris para dumalo ng pinaka-importanteng araw ng kaibigan nito. Nagustuhan din niya na naipakilala na siya nito bilang asawa nito sa mga kaibigan nito. Ipinagmamalaki siya nito pero ramdam niya na may kulang pa rin. Umaasa kasi siya na sa Paris ay aayusin nila ang lahat. Hindi lang siya ipaparada nito sa mga kaibigan nito. Mas malalim pa doon ang inaasahan niya. Matagal-tagal din na nakatitig si Aryan sa mukha ni Vladimir. Nang maramdaman nito ang ginagawa niya, nagising ito. Ngumiti ito sa kanya pero dahil sa nararamdaman niya, hindi niya magawang ibalik din ang ngiting iyon. Kumunot ang noo ni Vladimir nang lumayo siya dito. May problema ba? Hindi nagsalita si Aryan. Wala din namang kwenta kung magrereklamo siya, diba? Ilang beses na rin naman na ginawa niya pero sinusubukan lang makinig ni Vladimir. Hindi nito pinaninindigan ang mga pagpayag nito sa mga sinasabi niyang problema. Look at me, Ara. Napapikit si Aryan. Ngayon naman ay tinawag siya nito sa palayaw nito sa kanya. May mainit na kamay na humaplos sa puso niya ng dahil doon. Pero at the same time, may masakit din. Paasahin na naman ba siya ni Vladimir? Hinawakan ni Vladimir ang kamay niya. Nagtatampo ka ba dahil hindi tayo nagkaroon ng pagkakataon na mamasyal sa Paris? Maaari pa rin naman tayo bumalik anytime kung gusto mo. Huwag mo nang alalahanin yun. Pero nararamdaman ko na may problema ka tungkol doon. Hindi naman ang Paris ang pinapangarap kong puntahan kaya ayos lang talaga kung hindi tayo makalibot doon. Totoo iyon. Maganda ang Paris at noong magkarelasyon sila ni Vladimir noon ay ilang beses din siyang niyaya nito doon. Pero dahil hindi siya pinapayagan ng mga magulang niya na mag-out of town kahit na ba si Vladimir naman ang kasama niya, hindi niya napagbibigyan ito doon. Isama pa na kahit payagan siya, hindi rin niya gusto na mapuntahan ng Paris. Hindi siya naaakit sa mga European countries at hindi din siya mahilig maglakbay. Alam ko na hindi iyon ang pangarap mo, kaya sinadya ko na hindi tayo magtagal doon. Kumunot ang noon niya. Anong ibig mo sabihin? Ngumiti si Vladimir. Later,
This is supposed to be a surprise. Tumalo ng puso ni Aryan. May ibang plano si Vladimir? Ibig sabihin ay hindi talaga nito binaliwala ang mga sinabi nito sa kanya? Babawi din ito sa kanya? Totoo na ngayon ang paghingi nito ng mga sorry? Normal na babae rin naman si Aryan kaya gusto din niya na masurpresa. Nasasabik man ay hindi niya kinulit sa Vladimir tungkol doon. Napaniwala nga siya ni Vladimir na may iba itong plano nang magland ang eroplano nito sa Phuket International Airport sa Thailand. Oh my God! Nahulaan na agad ni Aryan kung bakit siya dinala ng asawa doon. Phuket, Butterfly Garden and Insect World. Napakamot ng ulo si Vladimir dahilan para lalong magkaroon ng tamang hula sa Aryan. Alam ni Vladimir ang matagal na niyang pagnanais na pumunta doon dahil sa pang world class na Butterfly Garden ang lugar. Dahil mahilig siya sa paru-paro. Isang dream come true para sa kanya ang lugar na iyon. Pero dahil hindi naman hilig ng mga magulang niya ang ganoon, hindi siya napagbigyan. Tanging sa mga butterfly gardens lang siya sa Korea nakarating. Tila bata si Aryan nang libutin nila ni Vladimir ang naturang lugar. Aliw na aliw siya. Marami din naman na butterfly noong kasal nila ni Vladimir dahil isa iyong butterfly garden wedding. Pero kakaiba ang isang ito. Napakadaming butterfly na napag-alaman niya na mayroon doong 6,000 butterflies kada buwan at 40 iba't ibang species. Namangha si Aryan sa ganda. It was a breathtaking sight. Naramdaman din naman niya na naaliw din si Vladimir kaya masaya siya. Thank you for taking me here. Wika niya nang matapos ang araw na paglilibot nila doon. Ayon kay Vladimir ay mananatili sila sa Phuket sa loob ng 3 araw. Nag-preserve din ito ng isa sa mga beach hotels na malapit din lang naman sa Butterfly Garden para doon sila manatili. Kung ito na ang honeymoon na inaantay niyang mangyari sa kanila ni Vladimir, kinakabahan man ay nasasabik din si Aryan. Sana nga lang, hindi kagaya ng karamihan sa mga ginawa sa kanya ni Vladimir, ay hindi na niya masasabing isang false alarm lang ang lahat. Gusto na rin naman niyang magkaroon ng happy ending sa kwento nilang dalawa ng asawa. Gustong sisihin ni Aryan ang panahon kaya masasabi niyang nagkaroon na naman ng false alarm sa progress ng relasyon nila ni Aryan. Masama ang panahon pagdating nila sa beach resort. Nang dahil doon ay nanatili lamang sila ni Vladimir sa loob ng kanilang kwarto kaysa aliwin ang mga sarili sa labas ng isa sa mga ipinagmamalaking atraksyon sa buong Thailand. Pero alam ni Aryan na hindi lang talaga ang panahon ang kanyang pwedeng sisihin. Si Vladimir din mismo. Marami naman silang pwedeng gawin sa loob ng kwarto. Magkasama din sila. Pero kagaya ng nakaraan, mas inuuna pa rin ng kanyang asawa ang trabaho. Ano pa bang kailangan gawin ni Aryan? Kanina pa niya sinusubukan na kuhanin ang atensyon ni Vladimir. Tinitimplahan niya ito ng kape para mas lalong mapabilis at productive ang kung anuman na ginagawa nito. Ilang beses din niyang inalok na bibigyan niya ito ng massage kung sakaling napapagod na ito pero tinatanggihan naman niya iyon. Gusto niyang intindihin si Vladimir na maaari ngang abala ito. Pero hindi na rin niya maiwasang mainis dahil naiinip na siya sa kaaantay na hindi lang false alarm ang pagpunta nila sa Thailand. Dahil sa kanya ay matagal nang napuspone ang kasal nila. At ngayon pati ba naman honeymoon nila ay hahayaan niyang mapuspone din ng matagal? Alam niya na marami pang habang buhay ang magiging oras niya kasama si Vladimir pero hindi niya maiwasan na mainip. Paano kung susunod ay mas malala pa ang maging rejection sa kanya ni Vladimir? Kung hindi pa ngayon, kailan pa? Dahil doon ay napagdesisyonan na ni Aryan na gumawa ng aksyon. Babaguhin na talaga niya ang kanyang sarili. Dahil hindi naman niya masasabi ang sarili na isang sexy na babae at hindi din niya makakategorize ang sarili bilang ganoon. Iisa lang ang pagmamayari niyang negligee. Ni hindi niya pa nga na isusuot iyon at kaya meron siya ay dahil regalo lang iyon na isang katrabaho niya noon nang malamang engaged na sila ni Jae-jin. Dinala lang niya iyon upang isa sa mga reserbang damit. Isinuot niya iyon ngayong gabi. Tingnan na lang natin kung magagawa mo pa rin akong ineglect pagkatapos ng lahat ng ito, Vladimir.